Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Tawagin nyo na lang po kong Eliza, 27 years old, taga Bicol. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento tungkol sa isang pag-ibig na hindi ko inaasahan at hindi ko rin akalain na magiging ganon kahirap. Lunch break namin noon, tahimik lang kaming kumakain. Pero bigla na naman akong napagtripan ng mga katrabaho ko. Nagtawanan sila kasi wala pa rin akong boyfriend. As in since birth. Sanay naman ako sa kanila, Papa Choy. Mula high school and college hanggang nagkatrabaho ako, ay wala talagang dumating. Hindi naman sa nag-iinarte ako, Papa Choy. Pero siguro, wala lang talaga akong matipuhan. Minsan, tinatanong nila kung may problema ba sa akin o kung babae din ba raw ang trip ko. Natatawa na lang ako kasi ayaw ko pa naman talaga. Hindi lang siguro ako parang sa ganong bagay. O hindi pa oras. Habang patapos na kaming kumain, ay may nagyaya na katrabaho ko. Debut daw ng kapatid niya at gusto niyang sumama kami para masaya. Pagdating sa mga ganong okasyon, hindi ako tumatanggi. Mahilig ako sa mga lakaran, sa ingay ng music at sa mga simpleng gatherings. Kaya pumayag ako agad. Para sa akin, ay normal lang na lakad yun, isang gabi ng sayahan, tawanan, at pahinga sa trabaho. Hindi ko alam na doon pala magsisimula ang isang kwento na hindi ko inaasahan. Nagtatrabaho ako noon sa isang publishing company sa Manila. Doon na rin ako nag-stay simula nung nag-college ako. Kaya natuto na akong maging independent. Totoo, Papa Choy, na never pa talaga akong nagka-boyfriend kahit kailan. Tubong Bicol talaga ako at nandoon ang family ko. Okay naman kami sa buhay. May farm kami, kaya hindi rin ako pinipilit magpadala. Bunso ako, Papa Choy, kaya medyo spoiled noon. Pero nung ako na lang mag-isa sa apartment, ay ako na rin ang gumagastos para sa sarili ko. Kaya masasabi ko na yun na yung phase na ini-enjoy ko talaga ang buhay ko. Dumating na yung araw ng debut, maaga pa lang ay excited na ako, Papa Choy. Hindi dahil sa may aasahan akong special na mangyayari, kundi dahil alam kong makakapag-enjoy na naman ako, good food, music, at konting inom. Ganun lang kasimple ay masaya na ako. Pagdating namin sa venue ay amazed na amazed ako, Papa Choy. Kasi ang ganda ng setup. May ilaw, may stage, tapos ang daming tao. Ramdam ko agad yung saya. Kasama ko yung mga katrabaho ko, kaya mas naging chill lang lahat. Habang naghahanap kami ng mauupuan, ay nagsimula na naman silang mangasar. Uy, Eliza, yan na. Baka nandyan na yung destiny mo. Sabay tawa ni Mika. May mga bisita daw yung kuya ni Carla. Mga ka-work niya. Malay mo, andyan na si Dawan mo. Dagdag pa ni Jen. Napailing na lang ako sabay ngiti. Wala na naman kayo sa timing. Kumain muna tayo. Sagot ko. Pero hindi sila tumigil. Paminsan-minsan ay tinuturo nila yung kung sino-sino sa paligid na parang nagrereto. Tawa lang ako ng tawa. Sanay na naman ako. Alam ko naman na wala silang masamang intensyon at trip lang talaga nila akong asarin. Habang tumatagal, ay nagsimula na rin ang inuman. Hindi naman ako lasinggera.
Pero umiinom ako paminsan-minsan, lalo na sa mga ganong okasyon. Siyempre, pamparelax lang at pampagaan ng mood. Kumuha ko ng isang baso, sakto lang ba? Ayoko naman din kasi ng sobra. Gusto ko lang sumabay sa vibe ng party. May music na, may konting sayawan sa gilid, tapos yung iba, busy sa kwentuhan. Sa totoo lang ay masaya ako sa ganong setup, Papa Choy. Walang pressure at walang iniisip na kung may jowa ba ako o wala. Sarili ko lang ang iniisip ko at kung paano ko i-enjoy yung moment. May times na napapatingin ako sa paligid. Iba't ibang muka at iba't ibang kwento. May mga magkakaibigan, may magjowa at may pamilya. Ako nandoon lang, tahimik na nagmamasid habang iniinom yung hawa ko. Tapos biglang sumingit ulit si Jen sa tabi ko. Uy, seryoso na. Baka mamaya may makilala ka dito. Malay mo naman. Sabi niya. Napangiti na lang ako. Sa totoo lang, Papa Choy, ay wala talaga akong pake. Kung may darating, edi okay. Kung wala, okay lang din. Hindi naman ako naghahanap At hindi ko rin iniisip yon. Ang gusto ko lang nung gabing yon ay mag-enjoy. Habang lumalalim ang gabi, ay mas naging lively yung party. Mas dumami yung tao sa dance floor at mas lumakas yung music. Yung iba ay halatang tinamaan na ng alak. Ako sakto lang. Ramdam ko yung gaan ng pakiramdam. Pero malinaw pa rin ang isip ko. Hindi ko na malayan yung oras, parang ang bilis lang ng takbo ng gabi. Tawanan dito, kwentuhan doon. Simpleng saya na matagal ko nang hinahanap sa mga ganong lakad. Hindi ko alam, sa gitna ng kasiyahan na yun, ay may paparating palang bagay na babago sa lahat. Habang tumatagal yung gabi, ay mas lalo akong nai-enjoy, Papa Choy. Iba kasi yung vibe ng party. At hindi siya boring. Sakto lang. Parang lahat ng tao gusto lang maging masaya. Naroon ako sa gitna. Nakikihalubilo. Minsan sumasayaw, minsan nakaupo lang at nakikinig sa kwentuhan. Habang sa bigla kaming pinagsama-sama sa isang table. Sabi ng kuya ni Carla ay para daw mas masaya kung iisang grupo na lang. Yung mga bisita niya ay nakihalo na rin sa amin. Doon na nagkaroon ng mas maingay na kwentuhan, tawanan at syempre mas tuloy-tuloy na inuman. Doon ko siya unang nakita at pinakilala sa akin. Alaysa, si Banjo. Pagtingin ko sa kanya ay parang saglit akong natulala. Hindi naman ako yung tipo na madaling ma-impress. Pero aminado ako na gwapo siya. Hawig niya si Joshua Garcia. Yung tipong simple lang pero may dating. Hindi ko maipaliwanag Basta iba yung dating niya. Kumpara sa ibang lalaking nakilala ko. Hi, nakangiting bati niya. Hi din. Sagot ko na medyo natatawa pa sa sarili ko. Kasi parang ang awkward ko bigla. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nag-iba yung pakiramdam ko. Sa dami ng lalaking nakakasalamuha ko, ay normal lang naman sa aking makipag-usap. Pero sa kanya ay parang may kakaiba. Parang may konting kaba na hindi ko magets. Iniisip ko na lang na baka dahil sa alak o baka dahil sa saya ng gabi. Ayoko nang laliman pa. Habang tumatagal ay mas napapalapit siya sa akin. Nakikipagkwentuhan, nag-aalok ng inumin. Minsan tatawa lang kami
kahit hindi naman sobrang funny yung sinasabi. Pero ang totoo ay hindi ko na masyadong naiintindihan yung ibang sinasabi niya. Sobrang lakas ng music at halos kailangan ng sumigaw para magkaintindihan. Kaya madalas ay tango na lang ako ng tango. "Okay ka lang?" tanong niya. "Oo," sagot ko agad sabay ngiti. May mga times na parang may tinatanong siya na hindi ko na talaga naririnig. Pero dahil ayokong mapahinto ang moment, oo na lang ako ng oo. Hindi ko rin alam kung tama ba yung sinasagot ko. Basta, sumasabay lang ako sa flow. Nakakatawang isipin. Pero sa gabing yon, ay wala na akong pake kung anong iniisip ng iba. Hindi ko rin iniisip kung may patutunguhan ba yung nangyayari. Gusto ko lang talagang mag-enjoy. Paminsan-minsan ay napapansin ko yung mga kaibigan ko na nakatingin sa akin at may halong ngiti at pang-aasar. Parang sinasabi nila na spotlight ko na yon. Pero hindi ko pinansin. Sa isip ko ay hayaan na lang. Minsan lang ako makaramdam ng ganon, Papa Choy. Yung simpleng saya na walang iniisip. Mas naging close kami habang tumatagal. Mas dumadalas yung kwentuhan kahit pa halos hindi ko na maintindihan yung iba. Pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay masaya ako. At sa gabing yon ay doon ko unang naranasan na may taong kayang kumuha ng atensyon ko nang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Hindi ko rin alam kung hanggang saan aabot yon. Basta ang alam ko lang, sa gitna ng ingay, ilaw at saya ng gabing yon, ay may isang taong unti-unting pumasok sa mundo ko nang hindi ko namamalayan. Habang tumatagal yung gabi, ay ramdam ko na rin yung tama ng alak. Hindi naman yung tipong hindi na ako makatayo kasi kaya ko pa naman. Pero aminado ko, Papa Choy, na medyo magaan na yung pakiramdam ko. Parang mas carefree at mas go with the flow. Mas lalo kong nadala sa saya ng gabi. Tawanan, kwentuhan, tapos andun pa si Banjo na halos hindi na umalis sa tabi ko. Hindi ko na masyadong iniisip kung tama ba o mali yung nangyayari. Basta alam kong nag-e-enjoy ako. May isang moment na mas lumapit siya sa akin at parang may binulong. Hindi ko na matandaan kung anong exactly yung sinabi niya. Basta ang naaalala ko ay tumango lang ako. Siguro dahil hindi ko na rin masyadong naiintindihan o baka dahil ayoko nang mag-isip pa. Hanggang sa napunta kami sa labas. Medyo tahimik na kumpara sa loob. Doon ko narinig na malapit lang daw yung apartment niya. Hindi ko na rin alam kung paano ako pumayag. Pero sumama ako, Papa Choy. Sa isip ko noon ay okay lang. Wala namang masama o baka hindi ko lang talaga inisip. Pagdating namin doon ay parang ang bilis ng mga sumunod na nangyari. Halo-halo na ang nasa isip ko. Basta ang malinaw lang ay may nangyari sa amin. Isang bagay na hindi ko pinlano at hindi ko rin in-expect. Kinabukasan, pagising ko, ay ramdam kong nasa ibang kwarto ako. Dahan-dahan akong dumilat kahit medyo mabigat pa yung ulo ko. Tumingin ako sa paligid at hindi ko na alam kung nasaan ako. Hanggang sa unti-unting nag-sink in sa isip ko na hindi yon ang apartment ko. Mas lalo kong kinabahan nung napansin ko na wala akong suot na damit. Kaya bigla akong napabangon.
At doon ko nakita na may katabi pala ko, si Banjo. Parang bumilis yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Papa Choy. Kung gulat ba, kaba o hiya, basta halo-halo na. Siguro naramdaman niya yung paggalaw ko kasi bigla rin siyang nagising. "Alaysa?" Tawag niya sabay bangon. Mas lalo kong nataranta. Hindi ko alam kung saan titingin o anong gagawin. Hinanap ko agad yung mga damit ko at dali-daling sinuot. Sorry talaga." Sunod-sunod niyang sabi. Tumingin lang ako saglit sa kanya. Tapos umiwas din agad. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko. Okay lang," sagot ko. Kahit hindi ko sigurado kung okay nga ba talaga. Kasi kasalanan ko rin naman. Dagdag ko, sabay iwas ng tingin. Tahimik siya sandali na parang hindi rin alam kung anong sasabihin. "Kung pwede, kalimutan na lang natin ang nangyari," sabi ko pa. Tumango siya kahit halatang naguguluhan din. "At saka, sana wag mo na lang ito maikwento sa iba," dagdag ko pa. "Yeah, promise," sagot naman niya. Pagkatapos nun ay hindi na ako nagtagal. Kinuha ko yung gamit ko, nagbihis at nagmamadaling lumabas. Wala na akong hinintay pang sasabihin niya. Hindi na rin ako lumingon. Habang naglalakad ako palayo, ay ang daming tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko o nadala lang talaga ako ng moment. Ang alam ko lang ay gusto ko na siyang kalimutan pati ang nangyari sa amin. At sana hanggang doon na lang talaga ang lahat. Pagdating ko sa apartment ko ay doon ako tuluyang natauhan, Papa Choy. Napaupo ako sa kama at napailing na lang ng paulit-ulit. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko kung paano ko nagawa yun. Isang gabi lang, isang taong kakakilala ko pa lang, tapos ganun na. Sa totoo lang ay hindi ko pa nararanasan yun dati. Iningatan ko yung sarili ko simula pa nung nagdalaga ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto ko sana sa tamang tao at sa tamang panahon. Pero nangyari na. At si Banjo pa yung nakauna sa akin. Isang lalaking hindi ko naman boyfriend. Napapikit ako. Pero lalo lang bumalik sa isip ko yung mga nangyari. Parang paulit-ulit na eksena na ayaw tumigil. Napapasigaw pa ako minsan sa sobrang hiya at gulo ng nararamdaman ko. "Ano ba yan? Anong ginawa mo, Alaysa?" Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano mag-move on sa nangyari. Gusto kong kalimutan pero ang hirap. Kinabukasan ay pumasok ako sa work na parang walang nangyari. Pero syempre, hindi pwedeng hindi mapansin ang mga katrabaho ko. "Ay, Alaysa, ang fresh mo ah." Asar agad nila. Ngumiti na lang ako. Pagdating ko sa table ko ay napahinto ako. May nakalagay na bulaklak. Napakunot noo ako. Tapos dahan-dahan kong kinuha yung maliit na card at binasa. "I want to know more about you. Again, I'm Banjo. And it was nice meeting you." Parang biglang tumahimik yung paligid ko. Hindi ko alam kung bakit, pero napangiti ako. Sa kabila ng lahat ng gulo, hiya at pagsisisi, ay may kakaibang kilig na sumingit sa puso ko na hindi ko rin maipaliwanag. Nung araw ding yon, habang nag-aayos ako ng files, ay may nag-vibrate sa phone ko. Viber message.
Pagtingin ko ay unknown number. Hi Eliza, sorry kung dito ako nag-message. Nakuha ko ang number mo kay Carla. Napahinto ako kasi galing yung message kay Banjo. Tapos nag-message siya ulit. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gusto kita, Eliza. Pwede ba kitang ligawan? Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, Papa Choy. Pero sa totoo lang, ay hindi rin ako nagkunwari. Alam ko sa sarili ko na gusto ko rin siya. At doon na nagsimula lahat, Papa Choy. Hindi man kami laging nagkikita, ay bumawi naman siya sa chat at calls. Halos araw-araw kaming magkausap. Kumustahan, kwentuhan, at minsan kulitan. To the point na napag-usapan namin yung gabi. Pero inopen niya sa way na hindi ako magagalit. May dugo pala yung bed niya. Kaya alam niyang siya yung nakauna sa akin. Kahit malayo yung work niya, ay ramdam ko yung effort niya. Inabot ng halos 3 buwan yung panliligaw niya. At sa loob ng panahong yon, ay unti-unti ko rin siyang nakilala. Hindi siya perpekto, pero totoo siya. At doon ako nahulog. Hanggang sa sinagot ko siya. Simula noon ay mas tumalas na yung pagpunta niya sa apartment ko. Kapag may chance ay bumibisita siya. Minsan, doon na rin siya natutulog. Manonood kami ng movie. Magluluto together, tapos kwentuhan. Siyempre as mag-BF at mag-GF, ginagawa namin yung mga typical things as magjowa. Pagdating naman sa pamilya, ay hindi siya ganun ka-open. Tulad ko, ay independent din siya. Hindi siya yung tipo na laging kinukwento ang family niya. Pero may isang beses na nabanggit niya na Bicolana daw yung nanay niya. Natawa pa nga ako kasi sabi ko, "Ay, kababayan ko palang nanay mo." Sabi niya, sa Manila daw siya ipinanganak at doon na rin lumaki. Kaya wala siyang masyadong alam sa mother side niya. Doon lang kami nagkaroon ng maikling usapan tungkol sa pamilya. Kasi madalas kapag magkasama kami, ay kami lang talaga. Sinusulit namin yung oras na meron kami, na parang yun lang ang mahalaga. Tumagal ng halos 1 taon yung relasyon namin ni Banjo. Sa loob ng panahong yon, ay masasabi kong sobrang saya ko. Doon ko lang naranasan yung ganong klaseng pagmamahal. Yung may kasama ka, may kausap ka, at may taong laging nandyan para sa'yo. Minsan napapaisip ako, Papa Choy, na ganon pala yun. Sa tagal kong naging single, akala ko ay okay na akong mag-isa. Pero may kulang pala. At si Banjo yung nakapagpuno nun. Simple lang kami, Papa Choy. Hindi ganon ka-flex sa social media. Pero totoo, kahit simpleng gabi lang sa apartment ay okay na. Hindi naman kasi ako mahilig sa mga magarbong date. Basta magkasama kami ay masaya ako at kontento na ako. Parang sa wakas ay may taong nakalaan din para sa akin. Lumipas pa ang panahon ay naging mas stable yung relationship namin. Minsan nagkakatampuhan dahil sa maliit na bagay. Pero inaayos namin kung may problema. Hanggang sa may napansin ako sa sarili ko. Parang may kakaiba. Una, binaliwala ko lang. Akala ko pagod lang o stress sa work. Pero habang tumatagal ay iba na talaga. Hanggang sa nagdesisyon akong mag-check. At doon ko nalaman, Papa Choy, na buntis pala ako. Hindi ko agad alam kung matutuwa ako o matatakot. Halo-halo yung naramdaman ko. Pero nung sinabi ni Banjo, ay iba yung naging reaksyon niya. Sobrang saya niya. Talaga? Sigurado na yan, babe? Paulit-ulit niyang tanong at halatang hindi makapaniwala. Tumango lang ako na medyo kinakabahan pa.
Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. "Thank you, babe," sabi niya. Napangiti ako kahit naguguluhan pa rin. "Papatunayan ko sa'yo, deserving ako sa pagmamahal mo at sa baby natin," dagdag pa niya. Sa sandaling yon ay medyo nabawasan yung takot ko. Kasi nakita ko sa kanya yung saya, yung excitement at yung willingness niyang panindigan kami. At doon ko naisip na baka yun talaga yung bagong chapter ng buhay ko. Kasama siya at ang bubuuin naming pamilya. Hindi na pinatagal pa ni Banjo, Papa Choy. Isang araw ay nag-propose siya. Simple lang pero ramdam ko yung sincerity niya. At syempre, nag-yes ako. Buo na sa isip ko na siya na talaga. Nag-leave kami sa work at nag-set ng araw para sa pamamanhikan niya sa Bicol. Excited ako nun. Kabado, pero mas nangingibabaw yung saya. Pakiramdam ko ay yun na. Yun na yung simula ng panghabang buhay. Pagdating namin sa bahay, ay maayos naman ang lahat sa una. Nagbatian yung mama ko at mama ni Banjo. Sobrang saya ko at akala ko ay magiging okay ang lahat. Pero biglang nag-iba ang usapan. Nagkakilala ang mga magulang namin at doon nila nalaman. Magkaanak pala ang parents namin. Kapatid ng lola ko, ang lola ni Banjo. Ibig sabihin ay second cousin kami ni Banjo. Parang tumigil yung mundo ko nung marinig ko yun. Lahat kami ay nagulat at walang makapaniwala. Yung masayang pamamanhikan ay nauwi sa mabigat na desisyon. Kailangan naming maghiwalay. Hindi ko matanggap. Yung taong gusto kong makasama habang buhay, sa isang iglap ay bawal pala. At ang mas masakit ay may batang mabubuo sa isang pagmamahalang hindi pwedeng ipaglaban. Isang alaala na akala ko noon ay habang buhay kong dadalhin. Napilitan kaming maghiwalay ni Banjo pagkatapos ng pamamanhikan na yon, Papa Choy. Grabe yung stress ko. Hindi ko matanggap ang nangyari. At naapektuhan pati ang pagbubuntis ko. Kusa na rin kasing lumayo si Banjo at hindi na nagparamdam. At sa huli ay nalaglagan ako. Masakit, Papa Choy, at mag-isa kong hinarap lahat. Pero sa paglipas ng panahon ay natuto akong bumangon. Sa ngayon ay nagpapatuloy na ang buhay ko. May boyfriend na ulit ako, foreigner, na nakilala ko sa dating app. Kahit LDR ay masaya kami kasi supportive siya at nagpaplano kaming magpakasal pag-uwi niya sa Pilipinas. Doon lang ako sigurado na hindi ko siya kamag-anak at walang magiging problema. Wala na rin akong naging balita pa kay Banjo at hindi rin ako nagalit. Alam kong may dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Naniniwala ako na everything happens for a reason. Papa Choy, sana ang kwento ko ay maging aral na kahit gaano man kasakit ang isang pangyayari, ay may dahilan nito sa ating buhay. Kung minsan ay kailangan ng nating bumangon, matuto sa nakaraan at yakapin ang mga pagkakataon na tunay na makakapagpasaya sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat.